Mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa panimula po ng ating pananambahan, tayo ay tumayo at awitin ang Banal, Banal, Banal. Sa makapala pong umaga sa bawat isa, bago po tayo pasimula sa ating gawain sa oras to, ating munang basahin at pakinggan ang sabi po sa banal na kasulatan mula po sa aklat ng Awit 100. Magkain kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Silapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo kanya. Tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan daan na may pagpasalamat sa kanyang looban, na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin niyo ang kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay buti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakilanman, ang kanyang pagkatapat ay sa lahat ang salit sa aking lahi. Ang pagpapala po sa pagkabasa ng mga banal na salita. Tayo po yumuko at manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos na lupang kapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa patuloy na pagpapatnubay niyo po sa bawat isa sa amin. Nigyan niyo po kami ng kalakasan sa aming pangakatawan at spiritual na pamumuhay. Maraming salamat po sa umagang binigay niyo po sa amin ngayon at kami nagkatipon-tipon dito sa inyong bahay-sambahan. Ang mga papunta po lang po sa inyong bahay-sambahan at mga nanonood po sa kanya-kanyang tahanan ay ganun din po sana ang ibigay niyong patnubay
sa kanila. Manaming Diyos, dinadalangin po namin ang aming gawain na gaganapin po ngayon na kayo po ang manguna, kayo po ang maging sentro ng aming pag-iisip at alam po namin na maintindihan po namin kung ano yung gusto niyong ibigay na mensahe sa bawat isa sa amin. Naming Diyos, dinadalangin po namin ang lahat ng mga magpa-participate o lahat po ng mga gaganap sa umagang ito mula po sa mga magpapakanta, diakon at diakonesa, mga Sunday school teacher, ang magbibigay po ng message, ang elders at lahat po na magpapakanta at ang choir na magbibigay po ng inyong magandang mensahe para sa amin. Kinadalangin po namin, kayo po ang manguna, kayo po ang aming isipin sa umagang ito para po ito ay maging kalugod-lugod para sa inyo. Ito po ang sama namin na dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Morning pong muli sa ating lahat. Bigyan nga po natin ng isang matamis ng ngiti ang lahat ng ating mga katabi. Morning po. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon sa ating buhay. At ngayon po ay Marso na at tayo muling magpupuri sa Kanya at bigyan ng dakilain ang Kanyang pangalan. Muli po sa ating pagsamba, tayo muling tumayo at awitin na may sigla at galak sa ating mga puso. Sa panimula po, ating awitin ang ating paninindigan. Hallelujah.
masigla sa ating paninindigan ay laging magkaisa, umayon makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Ayun, katulad po ng pamagat ng ating aawitin, mabuhay ang Iglesia ni Cristo, tayo ay magbunyi na kapiling natin siya sa kanyang banal na iglesia. Atin pong awitin. Tayo ay mag-ibang, tayo ay masaya, dahil sa pagsilang ng kanyang iglesia. Tayo'y nagpupuri at nagkakaisa, upang bayan nating pagarian iyan. Mabuhay, mabuhay, Iglesia ni Cristo. Mabuhay, mabuhay, Iglesia ni Cristo. Mula ng matatag, Iglesia ni Cristo, sa maraming pulo at lahat ng dako, ang baya'y lumaya, ang tao'y natuto, walang nagtagumpay kundi Ebanghelyo. Mabuhay, mabuhay, Iglesia ni Cristo. Mabuhay, mabuhay, Iglesia ni Cristo. Tayo ay umawit sa pagpaparangal sa iglesyang ganap, mapalad at sakdal. Ito ang mag-ari sa buong tinapan. Mabuhay, mabuhay ang iglesyang ganap. Mabuhay, mabuhay, Iglesia ni Cristo. 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 Yan, bilang panghuling awit po, tayo ay patuloy na magtiwala at sumunod kay Jesus hanggang sa makamit natin ang buhay na walang hanggan. Atin pong awitin. Kung tayo'y lumakad na kasama ng Diyos, ay luwalhati at mapalad. Gumawa
Thank you po, Lord Jesus, sa umagang ito. Sa inyo ang kapurihan at kapangyarihan at kalwalhatian. Naway masumpungan niyo po kaming tapat at ganap sa paglilingkod sa inyong harapan. Ang lahat ng ito ay aming hiling, kayo ang maghari sa aming buhay at patnubayan niyo po ang aming worship sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Yan, kamusta naman po ang bawat isa po sa atin? Mabuti kaysa dati. Pwede niyo po bang kamustahin yung katabi po muna ninyo mga kapatid? Okay lang po ba sila? Ayan, praise God. Last month ay napag-usapan na po natin ang tinatawag po nating pagiging malakas pagdating sa pag-ibig. Yan. Nag-improve po ba yung pagmamahal natin last month, mga kapatid? Medyo? Siguro. Ayan, yung mga katabi nyo po ba, mas minamahal nyo na po sila ngayon? Yes, yung nasa harapan po ninyo, mas minamahal nyo po ba sila ngayon? Yung nasa likod po ninyo, minamahal nyo rin po ba sila, mga kapatid? Ayan, so pag-isipan natin kung mamahal. Pero kagaya po na pinag-aralan natin last month, gusto natin mas mag-grow, mas maging stronger yung love na meron po tayo. And ang ganda po ng binigay na series po sa atin ng ating Panginoon to be able na mag-improve yung ating pong pag-ibig, yung ating pagmamahalan. Even yung ating mga midweek services, even yung nightlight natin, connected din po when it comes do sa tinatawag nating pagmamahal. And ngayon po, dahil po buwan na po ng March na mga kapatid, and panibagong series po yung pag-uusapan po natin. And napakaganda rin po itong paalala. Dahil po sa pagmamahal, dahil napakaganda po nito, yung pagmamahal, puso yan. Pero sabi rin ng Panginoon, hindi rin dapat tayo laging nasa puso, nasa pagmamahal, nasa tinatawag nating feelings. Sabi po rito sa ating series for the month of March, is pag-uusapan natin yung stronger in wisdom. So, yung pinaka-pag-uusapan natin buong March is all about wisdom. Yung God's wisdom for navigating life. Okay po? So, palalakasin po natin yung ating pong mga karunungan. Dito po buong March na darating po. Kaya sana mga kapatid, huwag po kayong liliban. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, huwag kang liliban kapatid. Yan, kasi kailangan natin mapalakas yung ating pong mga karunungan sa ating pong Panginoon. And alam niyo po mga kapatid, ang wisdom ay lagi po itong sinisik. Lagi po itong hinahanap educational-wise, sa experience, sa mga human reasoning. Ang dami pang mga aspeto ng buhay po natin na pinapalago natin yung tinatawag nating karunungan. And in Book of Proverbs, dito po natin makikita, siyempre po, ang sumulat kasi ng Book of Proverbs, walang iba kundi si King Solomon, the wisest na person na nabuhay dito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya yung pag-uusapan natin this morning will be about the foundation of wisdom from Proverbs chapter 1 verses 1 to 7. So dito po sinimulan ni King Solomon ang kanya pong Proverbs o ang kanyang kawikaan para po magbigay din po ng wisdom sa mga taong makakabasa po ng kanyang mga isinulat. And tayo mga kapatid, konting background lang po to better understand ng Book of Proverbs. It was written around 900 BC. So imagine niyo, siguro wala pa naman pong buhay sa atin. Wala na siguro, matagal na po masyado yun. So sabi po rito, ang Proverbs po kasi, it is a collection of practical wisdom. Medyo bibihira niyo pong mabasa sa Proverbs yung mga theological aspect
ng ating pong paniniwala. It's more on practical life, practical wisdom, practical kung ano bang gagawin ng isang tao sa kanya pong buhay dito sa mundo. Kasi ang Proverbs at yung Ecclesiastes, sinulat ni King Solomon to encourage yung mga tao na ito, ano ba yung dapat na gawin? Ano ba yung tamang gagawin sa harapan ng ating Panginoon? So practicality yung Proverbs. Kaya po kung gusto nga natin matutunan, what should I do sa buhay ko? Basahin natin ang Proverbs. Napakaganda nito. It is very straight to the point. Wala nang paligoy-ligoy dito si King Solomon. Lahat ng kanyang isinulat, ng kanyang na-gain na wisdom, isinulat niya po dito. Pero sa Proverbs po, hindi po lahat ito sinulat ni Solomon. Meron po mga ibang, in-include po siya dito na ibang mga author. Ngayon, sabi po rito mga kapatid, ang Book of Proverbs ay, sabi po dyan, ay po atang mag-next. Si King Solomon, he wrote 3,000 proverbs and 1,005 songs. So imagine kung gaano po karami yan. Yan. Si Brother Boyet, nakasulat ka na ng kanta, Brother Boyet. May mga nasimulan na, mga dalawa. Ayan, si King Solomon, 1,005. Ewan ko po yung iba po sa atin kung may nasulat na kayong proverbs. Alam ko si Brother Gardy, nakagawa rin siya ng ilang mga tula nung mga pandemic kasi meron po siyang pinakita sa akin. Hindi ko alam kung nakailan din siya. Kayo po, nakailan po ba kayong mga gawa? Di ba? Kasama yung elementary, high school, gumagawa tayo ng mga sarili natin. Pero si King Solomon pala, all throughout his life, he made 3,000 proverbs and 1,005 songs. Hindi nga po lahat yun nakasulat dito, pero almost everything na nandun ay nababasa po natin through Proverbs, and yung Song of Songs, Song of Solomon na nababasa rin po natin sa ating banal na kasulatan. Kaya napakaganda pong pag-aralan ng Book of Proverbs. It will give us wisdom na kakailanganin natin sa buhay na meron po tayo. Kasi aminin man natin at hindi, we tend to parang minsan dumarating tayo sa point na parang I don't know what to do. Ano bang kailangan kong gawin? I am at a certain point in my life na medyo yes or no lang, pero ang hirap pagdesisyonan. Merong mga iba, maraming option, maraming dapat gawin. Kaya ang Proverbs, it gives us guidance. Kaya nga po yung series natin, we are navigating life sa pamagitan ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. But there are two kinds of wisdom, mga kapatid. Biblical din po ito. Sabi ng James, meron po tayong tinatawag na earthly wisdom, and then meron din po tayong tinatawag na heavenly wisdom. Ang pag-uusapan natin ngayon pong buong March, it's all about the heavenly wisdom na dapat po nating taglayin. Tatlong bagay when it comes to the foundation of wisdom na kailangan nating maunawaan bilang isang mga mananampalataya. Number one, ano nga ba ang tinatawag nating purpose ng wisdom? Ano nga bang kadahilanan? Bakit ba tayo kailangang isik, kailangan hanapin, kailangan ma-obtain yung tinatawag nating wisdom? Sabi ni King Solomon on verses 1 and 2, the Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, for gaining wisdom and instruction, for understanding words of insight. Sabi ni King Solomon, ang number one purpose niya, bakit niya nasulat ito pong Proverbs? For gaining wisdom and instruction. Ayan. Isa pala sa mga dahilan bakit po natin babasahin at ibinigay sa atin ang Proverbs ay para magkaroon po tayo ng tinatawag nating wisdom and ma-receive natin ng instruction. Mabilis po bang sumunod sa instruction? Mabilis po? Depende. Kanina nga po, medyo napangiti lang po ako ng konti kanina. Sabi ni Sister Roda sa ating kanina, bigyan daw po natin ng matamis ng ngiti yung bawat isa. Pumalakpak po tayong lahat. Hindi ko alam kung narinig po ninyo o baka siguro na-excite lang talaga tayo sa praise and worship natin. Amen po ba doon? Amen. Pero mga kapatid, mahirap kapag hindi tayo marunong sumunod sa instruction. Kaya nga yung Bible, it is given to us na nandito, nababasa, nakikita natin, for us to be able to understand ano nga ba ang instruction ng Panginoon. Alam nyo nga po, ang salita ng Diyos, nandyan na yan eh. Parang tutuklawin ka na lang yan para aralin natin, basahin natin. Lord, ano bang gagawin ko? Tanong tayo ng tanong through prayers, pero hindi tayo nakapagbasa ng Bible. When, in reality, nandyan na pala lahat ng kailangan nating gawin. Nandiyan na pala lahat ng wisdom na meron yung ating Panginoon. Nandiyan na pala lahat ng revealed will ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. So ang Proverbs, isa sa mga purpose niya to give wisdom and instruction sa bawat isa. Pangalawa, sabi po dyan, for us to understand words of insight.
Ibig sabihin mga kapatid, kaya po yan binigay sa atin kasi gusto tayong bigyan ng Panginoon ng divine principles. Para mas maunawaan natin ano nga bang gusto ng Diyos? Ano nga ba yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon? To understand God sa buhay po natin. Even though yung isip natin, hindi isip ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng hint o binibigyan niya tayo ng glimpse ng wisdom na nanggagaling sa ating Diyos. Alam niyo po, we are living in the information age, but we are not living in the age of wisdom. Daming information na ngayon. Tama po? Punta ka sa Facebook, punta ka sa Instagram, punta ka sa YouTube, punta ka sa Google, punta ka sa Wikipedia. Ang daming information. But the sad reality, hindi po tayo nabubuhay sa age of wisdom. Wala yung wisdom dun sa mga taong nakapaligid po sa atin. And even nakakalungkot, even mga Christians, we know a lot of things, knowledge, but we lack wisdom. Nagkukulang tayo sa wisdom. Ano po bang pagkakaiba ng knowledge and wisdom? Knowledge, ano po yan parang collection of facts sa isip natin. Ang wisdom, it is the application ng naunawaan po natin on how can you do it right sa harapan ng ating Panginoon. Daming nating alam, pero kulang tayo sa tinatawag nating application. Kaya yung purpose nito, para magkaroon tayo ng divine principle, para maunawaan natin what is God's will sa buhay po natin. What is God's purpose? What is God's principle when it comes sa ganitong issue, when it comes sa ganitong mga bagay? Alam niyo po nakakatuwa kasi 2 beses na po ata nag-release yung ating mga youth ng newsletter nila ng church, ng youth. Hindi ko alam kung nababasa po ninyo. Sana binabasa niyo po. Kasi there's a lot of mga bagay na tinatopic doon na nakakatulong. Ano nga bang insight? Ano nga bang wisdom natin, stand natin when it comes sa mga ganitong mga scenario sa buhay po natin? And syempre mga kapatid, bukod doon, we need to stay faithful sa banal na kasulatan to have this divine principle. Sabi pa po sa verse natin, on verse 3, for receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair. Ang isa po palang sign o purpose ng wisdom, para po maggawa natin ang tama, just and fair. Minsan nandun lang tayo sa tama pero hindi tayo just and fair. Minsan naman, nandun tayo sa fairness, pero hindi tayo tama. Pero ang sabi pala ng wisdom ng Panginoon, dapat yan pala, kapag tayo gagawa ng isang bagay, dapat yan yung kinoconsider natin. Yung gagawin ko ba tama sa harapan ng Diyos? Is it just? Is it fair yung gagawin ko? O baka selfish ako? Although tama ako, pero yung gagawin ko is not, parang nagiging self-centered po siya. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo pong lahat, magkaroon tayo ng wisdom na nagkakaroon ng ganitong klaseng mga paggawa sa buhay po natin. You are doing what is right and just and fair sa buhay po natin. Kasi gusto nito to receive instruction, magkaroon tayo ng prudent, wise behavior sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Kasi ginaguide tayo ng Proverbs sa application po nito. Alam niyo po, natapos niyo na po ba yung Proverbs mga kapatid? Natapos yun. Meron po ba nakatapos na ng Proverbs? Alam niyo po, napakaganda ng Proverbs. Sana po matapos nating basahin. Hindi po natin siya matatapos sa series natin kasi magja-jump tayo ng ilang mga chapters. Pero I encourage you mga kapatid, sana basahin natin yung Proverbs. If you want to be a wise person, a wise believer, basahin natin yung Proverbs. And to learn, ano nga bang gusto ng Diyos sa buhay po natin. And last verse natin on first point, for giving prudence to those who are simple, knowledge and discretion to the young. Yan sabi po dyan mga kapatid, yung mga simple person na tinutukoy dito, hindi sila yung parang ordinaryong tao lang. Sila yung mga simple na tao na hindi sila educated, hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. Most of us, dumating tayo sa ganitong point. Ano nga bang dapat kong gawin? And bakit tayo tinatawag na simple? For us to have this prudence sa buhay natin, knowledge and discretion. Kasi mga kapatid, marami po sa atin, madalas gullible. Ano yung sabihin po ng gullible? Mabilis, maniwala. Meron po bang mabilis maniwala dito? Yung kunyari, merong binalita lang sa'yo, ay, totoo ba? Ganun ba yun? Naalala ko nung dati si Brother Ron, magaling sa ganito. Brother Ron, sorry. Meron siyang binanggit nun sa CYF, sabi niya, di ko alam kung CYF yun o midweek, sabi niya, yung kanin daw nakakapagpapayat.
So yung mga nakikinig sa kanya, parang naniniwala kasi parang convincing yung sinasabi niya. Kayo po ba naniniwala po kayo? Pag kumain po kayo ng rice 4 times a day, 4 cups, papayat po kayo. Naniniwala po kayo? Parang gusto nating maniwala, no? Kasi masarap ang kanin eh. Nakukuha po natin, kapag ang isang Kristiyano, he is a simple-minded person, mabilis siyang maniwala sa mga sabi-sabi. Mabilis siyang maniwala sa nakita niya. Ay, parang totoo yun kasi argento siya. Ay, parang totoo yun kasi mukha namang tama. Mukha namang siya maayos tignan. Mukha namang tama yung kanyang sinasabi. Minsan, naghahanap kasi tayo ng minsan, ganito po yung tayong mga tao, naghahanap tayo ng someone na mag-a-agree sa atin. So pag meron tayong narinig na mag-a-agree sa atin, kahit mali na yung sinasabi niya, ay parang tama siya. Kasi naghahanap ako na mag-a-agree sa akin . Kahit na hindi tama yung stand natin. Minsan nagiging gullible tayo, hindi tayo natuturuan. Ano ba ang wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, yung pong purpose ng Proverbs, para po maging equipped po tayo. Para hindi tayo basta-basta maswerve kung saan-saan tayo mapunta. Ang purpose ng Proverbs, to stay on the path na papunta sa ating Panginoon. Sana wag po kayong maliligaw. Sana wag tayong kung saan mapupunta. Wag na tayo magre-route. Sana diretso lang tayo papunta sa ating pong Panginoon. And saan po natin ito matatagpuan? Sa Proverbs. Siyempre, sa salita na rin ng ating Panginoon na binigay niya po sa atin. Kaya mga kapatid, ang purpose ng Proverbs ay napakalaki sa buhay po natin, kaya basahin po natin ito. Pangalawa, na kadahilanan ng pagkakasulat ng Proverbs ay meron po kasi itong tinatawag nating value. Mahalaga po ang Proverbs. Sabi po sa verses 5 and 6, let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Mga kapatid, ito po ay napakalaking paalala po sa atin. Tayo pong lahat ay tumanda na, lumaki na, marami na tayong kaalaman, marami na tayong naranasan. Pero sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga wise pa rin, let them listen and add to their learning. Kailangan continuous learning, kailangan continuous yung pag-aaral po natin, lalong higit sa salita ng Panginoon. Lagi ko po naaalala to when it comes sa ganito pong aspeto ng ating pong pag-aaral. Ang Bible daw po is like a diamond. Kahit saan mo sa tignan, you will be amazed kahit saan mo sa tignan. So ibig sabihin, kahit ulit-ulitin mong basahin yung Bible, you will find out na meron palang mensahe pa rin yung Panginoon sa bawat isa po sa atin. Diba minsan, babasahin mo yung Noah's Ark, meron kang lesson na natutunan, pero pag binasa mo siya ulit, meron kang panibagong perspective na makikita doon sa pagkakabasa natin. And that's how great yung Bible na meron po tayo. That's how great yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. So tayo po, if we consider ourselves wise, kailangan matuto po tayo palagi. Kailangan learning and learning. Lagi po tayong natututo. Lagi po tayong nag-aaral. We are seeking wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. And isa pa po, ang mga wise people o mga wise na tao, sabi po dyan, sila ay marunong makinig. Yan. Marunong po ba tayong makinig, mga kapatid? Marunong po. Marunong makinig . Pero yung yung application, minsan doon tayo nagkukulang. Ilang Sunday na tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang bilis makinig kasi upo tayo, makikinig tayo. Pwede tayong mag-notes, pwede tayong mag-picture ng kung ano-ano po sa ating po na mga nababasa at napapakinggan. But yung application yung nagkukulang po sa atin. Kaya sabi ng Bible, let the wise person o people makinig sila and yung mag-add sila sa kanilang mga natututunan. Sabi pa po dyan, and let the discerning get guidance. Kailangan meron tayong guide, walang iba kundi yung salita ng ating Panginoon. Kasi tayo po, meron tayong mga discernment. Mga tao, lalo na po mga lingkod ng Panginoon, meron tayong discernment . Discernment, ano ba yung dapat natin gawin? Minsan, nakaka-discern din tayo sa ibang tao, what they need to do sa buhay po nila. Kapag nagkakaroon tayo ng ganun, kailangan natin ng guidance at wala pong ibang makakapagbigay sa atin ng guidance kundi yung ating Panginoon. So mga kapatid, let us encourage one another na patuloy po tayo makapag-aral. Kasi sabi pa po rito, for understanding proverbs and parables, the sayings and the riddles of the wise. Ito po yung value ng Proverbs. Kasi po, even si Jesus Christ, mahilig po siya magturo in this way.
Naalala niyo po, lagi si Jesus Christ, ang dami niyang parables, ang dami niyang mga gustong kinukwento para maunawaan ng mga tao. And for us to understand, ano ba yung lesson ng sinasabi ng Panginoon, kailangan natin ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga po, napapansin niyo po, pag nagpe-pray po tayo before message or before ng Sunday service, Bible study, or mga ibang ginagawa natin tungkol sa ating Panginoon, we are asking for wisdom. Kasi without wisdom, we cannot understand, we cannot fully comprehend yung salita ng Diyos na atin po napapakinggan. Ano po? Kaya nga, mga kapatid, let us encourage one another na matuto po tayo palagi. Hindi natin, dapat ang lagi nating isip, hindi ko pa alam ang lahat. Kasi pag ang mindset natin, alam ko na yung lahat, kasi matagal na ako sa church. Kapatid, hindi na tayo matututo. Kailangan continual learning pa rin po tayo. Kahit gaano ka nakatagal naglilingkod, sumasamba, faithful sa ating Panginoon, kahit gaano ka nakatagal committed sa Diyos, kailangan lagi pa rin tayo nag-aaral. Kaya nga po, i-Bible study natin tuloy-tuloy. Yung mga cell groups natin tuloy-tuloy. Kasi we need to encourage learning. Ano po, mayroon tayong panibago at panibagong matututunan sa mga buhay po natin. If we will be encouraged din, and if we will be motivated na mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po, mas makita po natin ito. Kasi hindi po tayo matututo din kung hindi po tayo matututo ng humility. Pagpapakumbaba. Ang tanong po sa atin, teachable po ba tayo? Or minsan, nasasaktan tayo kapag kami mas may alam yung ibang tao kaysa sa atin. Minsan parang ganun, anong hirap eh. Parang, dito ako lagi, tapos tuturuan mo ako, so parang ayoko. Minsan yung pride natin, tumataas siya na parang wag mo kong turuan kasi alam ko lahat to eh. Although alam niya, pero mga kapatid, we need to have this humility sa buhay natin. That we need to learn, we need to know more para po sa ating pong Panginoon. And ang tanong din po dito, if we have this humility, we are teachable, ready rin po ba tayong tumanggap ng correction na nanggagaling sa Panginoon? That is the value of wisdom. Kasi ang wisdom, iko-correct ka niyan eh. Itatama ka niya kung saan ka dapat pupunta. Kaya po ba natin tumanggap ng correction galing sa Panginoon? To be honest mga kapatid, meron po ba dito pag Sunday nasasaktan siya sa mga naririnig po nilang message? Meron po. Iba po hindi. Nakakatakot po pag hindi kayo nasasaktan. Baka po may pusong bato na tayo. Ano? Sabi ko nga po sa inyo, bago nyo pa po marinig yung message, ang una pong binubugbog po nito yung nagde-deliver. Kasi inaaral namin to for 1 week or so. Inaaral namin para binubugbog na rin kami ng Panginoon. So mga kapatid, kung nasasaktan tayo sa mga messages ng ating pong Panginoon, tama pa yung puso natin. Meron pa tayong teachable and correctable heart sa buhay po natin. Pero kapag hindi na, kapatid, nagkakaroon na tayo ng pusong bato. Pwede nyo po bang tapikin yung katabi nyo? May pusong bato po ba siya? Sana pusong mamon, ano? Sana meron tayong soft heart sa buhay po natin. Ano? And isa pa po na makakatulong po sa atin, ang value po ng wisdom is it helps us grasp deeper truths in the Scripture. Mga kapatid, in humility, minsan kasi, ito po yung minsan nagiging problema natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Minsan, meron tayong tinatawag nating dating knowledge. Or parang ito yung alam ko. Ngayon, pag binasa natin yung Bible, minsan nagko-contradict yung alam mo sa salita ng Panginoon. Kaya ngayon, hindi ka nag-agree sa Bible. And that is wrong, mga kapatid. Kaya pag tayo po nag-aaral ng Bible, dapat empty mind po tayo. Let the Bible speak sa buhay po natin. Do not contradict the Bible. Huwag nating kontrahin yung Bible kasi Bible yan eh. Ultimate truth yan. Wala yang palya, yan po yung salita ng Diyos. So kapag mag-aaral tayo, magde-devotion, magbabasa ng Bible, let our hearts and minds be empty. Kasi kapag meron tayong alam na dati, na hindi natin alam kung tama ba yun o mali, tapos magbabasa tayo ng Bible, baka mag-contradict ngayon. Sino ang tama? Ikaw o yung Bible? Kaya kailangan po, Bible palagi. If we have this wisdom, you will be able to grasp yung deeper truths ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sana po, pahalagahan natin yung wisdom.
pahalagahan natin yung karunungan na kayang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Si King Solomon, he valued wisdom more than anything. Why? Ito yung kanyang nirequest kay Lord. He did not request money, he did not request fame. Hindi niya yun nirequest. Ang nirequest niya, sabi niya kay Lord, Lord, I need wisdom para pamahalaan yung Israel. And tayo rin po, sana isa po sa lagi nating hinihiling kay Lord, morning up until evening, Lord, give me wisdom. Ang dami kong desisyon na gagawin sa buhay ko. Ano po? Bilang pong mga umiidad na po tayo, magmamatured na, ang hirap na po ng mga desisyon po natin ngayon eh. Tama po? Hindi na katulad dati, pag bata tayo, anong may meriendahin? Papanoorin ko ba yung favorite kong palabas? Walang epekto kahit na panoorin mo o hindi. Eh ngayon, pag nagdesisyon ka ngayon, it will affect your family, can affect your future, can affect your relationship with the Lord. So pabigat na ng pabigat. So kailangan natin ng wisdom. Lord, what do I need to do? Ano ang kailangan kong sabihin? Ano ang kailangan kong gawin? Ano ang kailangan kong simulan sa buhay ko? Kaya mga kapatid, sana po, let's value wisdom. Pangatlo at panguli, if we know the purpose, if we know the value of wisdom, third and lastly, sabi po dyan, we need to know the foundation of wisdom. Last verse natin, sabi po rito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang ganda po ng pagtatapos dito ng unang part ni Solomon. Sabi niya, para daw po magkaroon tayo ng knowledge and wisdom, we need to have the fear of the Lord. Kailangan pala magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon. Yung fear po na ito, this is not fear na parang, Lord, takot ako sa iyo. No. Ang fear na tinutukoy po dito, it talks about reverence and awe. Ano? Ibig sabihin, you revere God, you worship God for who He is kasi napakadakila ng Diyos. Hindi po ito yung takot na nanginginig ka, you are cowering in fear. Ang fear na tinutukoy po dito, you are revering God, you have this reverence and pagdating sa greatness ng ating Panginoon. And paano tayo magkakaroon ng ganitong klaseng fear? Ano po? Kasi yung fear daw po, sabi po ng ilang mga commentaries na nabasa ko, yung kanilang, ang tawag dito, parang definition nila ng fear, yung iba sa kanila, it is the affectionate reverence pagdating sa ating Panginoon. You are humbling yourself before the Lord. Meron pang isa, sabi nila, this is the submission to God's will or the God of the covenant. Meron pang isa, it expresses yung tinatawag na parang talaga magpapasakop ka. You are surrendering your life sa ating pong Panginoon. Pero paano tayo magkakaroon ng ganito? Paano tayo magkakaroon ng fear of the Lord? We need to have this tinatawag po nating we need to recognize si Lord sa buhay po natin. Hanggat hindi mo nakikilala ng lubusan yung Panginoon, hindi ka magkakaroon ng takot sa Kanya. Hanggat hindi mo fully comprehended kung sino ba si Lord sa buhay po natin, hindi ka ma-amaze sa Kanyang kadakilaan, hindi ka ma-amaze sa Kanya pong kabutihan. Kagabi sa CYF po, ang topic po kasi ngayon sa buong month ng CYF ay recreate. So, yung amazing na creation ng ating pong Panginoon. And yesterday, we talked about the sun and moon, yung mga creation ng Panginoon sa kalangitan. And dun pa lang po, we will be amazed how great yung God na meron po tayo. Imagine that every bit of the universe ay nakakatulong para po tayo po ay maging livable. Ito pong earth na meron po tayo. Tawag dito, parang maging able po tayo mabuhay sa mundong ginagalawan po natin. And that's how great yung God po natin. Sabi nga po kagabi na kung ang sun and moon does not fail to rise and fall, dahil may araw, gagabi, ganun din po yung Diyos. That's how faithful He is sa buhay po natin. He never fails to show up. He never fails para po ipagkaloob sa atin yung pangangailangan po natin. Kaya nga mga kapatid, we need to have this fear of the Lord. We need to recognize sino ba yung Diyos sa buhay po natin. Kasi hanggat hindi natin siya kinikilala mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng fear sa ating Panginoon. Hindi tayo makakapag-start sa tinatawag nating wisdom. Yung fear po na to, recognizing the Lord sa buhay natin, ibig sabihin po nito, you are aware
na si Lord nakapaligid po sa atin. Pipigilan ka gumawa ng kasalanan. Mag-worship ka sa Panginoon. Kasi you are aware na kahit saan ka magpunta, kasama po natin yung ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po sa atin, we need to develop this fear sa buhay po natin. Kailangan maging maganda po yung relasyon natin sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, some of the people around the world, and minsan nakakalungkot, even Christian din, na yung fear and wisdom, minsan gusto nila mag-create sila ng sarili nilang God. Na yung God na to, ay gusto nila, ito yung mga a-agree lang sa gusto nila, ibe-bless sila, hindi sila sasaktan, hindi sila i-correct. Gusto nila ganito yung kanilang God na paglilingkuran. Pero kasi mga kapatid, hindi ganun yung Diyos na meron po tayo. Yung God na meron po tayo is just. He is also the God of wrath. Ano po? He is the God na, sabi nga kanina, He is a fair God, just God nga siya. So ibig sabihin po mga kapatid, ko-correct tayo, darating yung correction, darating yung consequences ng mga ginagawa po natin. Kaya yung fear of the Lord, sana meron po tayo nito sa buhay po natin. And mga kapatid, alam niyo po, sabi po rito, until our hearts are in a right relationship with God, we are unable to have wisdom from heaven. Alam niyo po mga kapatid, meron tayong wisdom eh. Pero ito yung binabanggit ko kanina, minsan yung wisdom na meron tayo, hindi siya heavenly. Nagkakaroon tayo ng earthly wisdom. Hindi ko po alam kung familiar po kayo sa parable of the rich farmer. Alam niyo po ba yun mga kapatid? Parable of the rich farmer. Ito po ay isang kwento ng Panginoon na meron pong isang farmer, mayaman siya. Hindi na magkasa yung kanyang mga inani doon sa kanyang barn, sa kanyang storehouse. Ngayon, ang sabi niya, dahil hindi na magkasya, gagawa siya ng mas malaking storehouse. At anong purpose niya? Para po pwede na siyang eat and live and drink and be merry na lang yung kanya pong buhay. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Para sa kanya, wise yun eh. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, you fool. Isa pala siyang mangmang. Bakit po siya naging mangmang, mga kapatid? Kasi po mga kapatid, kapag wala po tayong thought sa plano natin na kasama yung Diyos at eternity, we are full. We are a fool. Kapag hindi kasama sa plano mo si Lord, isa po tayong mangmang. Kaya mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, we need to be wise. Paano tayo magiging wise? Include God sa iyong plano. Tanungin ko po kayo ngayon mga kapatid, sa mga plano niyo po ngayon, kasama ba si Lord? Kasama ba si Lord sa plano natin? Sana lagi natin kino-consider si Lord sa plano natin. Kasi kung hindi kasama si Lord sa plano natin, baka sabihan din tayo ng Panginoon, isa tayong foolish person. Kasi hindi natin ini-include yung eternity, yung God sa buhay po natin. Mga kapatid, sana po, let's have this fear of the Lord sa buhay po natin. Sana makita natin na yung Diyos, kinakatakutan po talaga natin. And this would be the start of wisdom. Hindi ka na magkakamali sa desisyon mo kasi meron kang takot sa Panginoon. Kasi alam niyo po, pag may fear of the Lord ka, it will give you wisdom. Babasahin mo yung salita ng Diyos. You will now serve God. You will put God as your priority na. Kasi meron kang takot sa Diyos. Tanungin po nga natin yung katabi natin, takot ka ba kay Lord? O baka sabihin po ng iba, takot ako sa asawa ko. Sana kung takot po kayo sa asawa ninyo, mas matakot sana kayo kay Lord. Kasi mas dapat nating sundin, mas dapat po nating bigyan ng value si Lord sa buhay natin. Kaya 3 things to consider mga kapatid when it comes to this foundation of wisdom. Number 1, tinatawag nating purpose. May purpose po ang wisdom sa buhay natin. Pangalawa, may value yung wisdom po sa atin. Huwag nating sayangin. And yung foundation ng wisdom is the fear of the Lord. Mga kapatid, sana po maging wise tayo ngayong buong taon na ito. Ngayon pong mga buwan na darating. Sana makonsider tayo ng Panginoon na mga maging marurunong at hindi po tayo maging mangmang. Kaya sabi po rito, mga kapatid, madidistinguish po natin ng isang
wise from fools. Meron din po tayong wise and foolish builders. Parable na kinwento ng Panginoon. May mga nagtayo sa batuhan at meron nagtayo sa buhanginan. So, sino po tayo mga kapatid? Dalawa lang yan. Hindi ka po pwedeng nasa gitna. Medyo wise ka, medyo foolish ka din. Hindi po pwede yun. Ano? Kailangan nandun po tayo sa wise din. Sana hindi tayo mapunta doon sa foolish person na hindi natin ginagawa yung will ng Diyos sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, ang true wisdom, it starts with the heart that honors and submits to God. Sana po magkaroon tayo ng ganitong klaseng puso. And to end our message for this day, mga kapatid, when we build our lives on God's wisdom, we will find true purpose, direction, and lasting blessing. Tandaan po natin yan. And that is the wisdom coming from the Lord. Kaya I invite everyone na tumayo. And this time po, ay awit po tayo ng ating invitation song. Alam niyo po, the wisest thing to do sa buhay po natin ngayon, especially kung hindi pa natin tinatanggap si Lord sa buhay natin, is yung surrender natin yung buhay natin sa Kanya. We are foolish, mga kapatid, kapag up until now, hindi pa rin natin sinusuko yung buhay natin kay Lord, knowing na si Lord lang yung makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. But until now, wala pa rin tayong ginagawa, kapatid. This is the right time to make the best and wise decision. To surrender yung buhay natin kay Lord sa oras po na ito. Kaya kapatid, habang inaawit po natin yung ating invitation song, kung hindi ka pa po kumikilala, tumatanggap sa Kanya, iniimbitahan kita sa harapan at ibigay po natin ang oras po na ito. Bigay po natin ang buhay po natin para sa ating Panginoon. Sige po. Baka po meron po sa atin, di pa nagpapasakop sa Panginoon hanggang sa tubig ng bautismo, kapatid. Inaanyayahan ka ng Panginoon ngayon na magkaroon ng panibagong buhay. Pag tumanggap tayo sa Panginoon, na bautismohan tayo, magiging parte tayo ng pamilya ng Diyos. Magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, inaanyayahan po kita na isuko yung buhay po natin ngayon sa ating pong Panginoon. Sa huling pagkakataon, mga kapatid, kung hindi ka pa nakakapag-decide ngayon, sana natulungan tayo ng mensahe kanina na maging marunong po tayo sa desisyon natin. Eh yung desisyon na tanggapin yung Panginoon, ito po yung magdadala sa atin at magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan, na kahit sino man na hindi kayang magbigay, at tanging ang Panginoong Yesus lamang natin ang makakapagbigay at makakapagkaloob nito sa bawat isa. Papuri po sa Panginoon, and dinanyaan ko naman po ngayon yung mga kapatid natin may mga panalangin. Papasalamat, panalangin na request ay lapit po tayo ngayon. Inidulog po natin yan sa ating pong Panginoon.
Sige po, tayo pong lahat po ay mukat manalangin sa Panginoon na manaming Diyos na dakila't labang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubos po kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa inyo. Panginoong Diyos, kasama Panginoon ang mga kapatid po namin sa pananampalataya na nasa inyo pong harapan ngayon. Lord, sama-sama kami nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng mga ibinigay mo sa amin sa nagdaang mga araw, Panginoong Diyos. Salamat sa katapatan po ninyo sa buhay po namin, Lord God. Sa mga kapatid po naming sumapit ng kanilang kaarawan at sasapit pa lang, Panginoong Diyos. Salamat dahil ikaw po yung dakilang Diyos na nagbigay ng panibagong taon sa kanila pong buhay. Panginoon, ang aming samo, dalangin ang patuloy at karagdagan pang mga taon na ipagkakaloob mo sa buhay po nila. I-bless niyo sila, Lord God, physically, emotionally, mentally, Lord God. And alam po namin, Panginoon, na kayo po ang maghahanda sa kanila. Sa hinaharap, Panginoong Diyos, you have a better plan, best plan, Lord God, para po sa kanila pong buhay. Lord, we pray din, Panginoon, sa mga kapatid namin nagsa-celebrate ng mga anniversaries, achievements sa kanila pong buhay, Panginoong Diyos. Lord, thank you for your faithfulness sa kanila pong buhay. Salamat din, Panginoong Diyos, sa mga pagkakataon na hindi mo sila pinabayaan, Panginoon, through ups and downs ng kanila pong buhay. Salamat din, Panginoong Diyos, dahil po sa oras po na ito ay meron kaming mga unexpected blessing na natanggap, Lord God. Lord, napakabuti niyo po sa amin, Lord God. We are not deserving of your goodness and your mercy, but Lord God, patuloy niyo po itong pinaparanas sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, we are humbling before you, Panginoong Diyos. And Lord God, naniniwala din po kami, kasama po ng aming panalangin po ngayon, ang mga kapatid po naming meron po mga karamdaman, physical, emotional, spiritual. Panginoon, haplusin niyo po kami ng inyong mapagpalang kamay. Let us experience, Lord God, your healing power, Panginoon. Dahil Lord, if you are willing, we know, Lord God, na mangyayari po ito in an instant, Lord God. Dahil, Lord God, you are powerful. You are the greatest doctor, Panginoon, sa buhay po namin. And you know what we need, Panginoong Diyos. Financial man po ito o mga bagay, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. Sana makatulong po ito sa lalong paggaling ng bawat isa po sa amin. Lalo na po ngayon, dami po mga nauusong sakit sa Panginoon, Lord God. Sana, Panginoong Diyos, ay ma-overcome namin po ito. Gumaling, Panginoon, ng bawat isa. And may glorify, Panginoong Diyos, ang inyong pong pangalan sa buhay po namin. Lord, kasama po dito mga kapatid namin may mga problema. Ito man po ay personal problem, family problem, Lord God, sa work, sa church, o naman pong area ng kanila pong buhay, Panginoon, na meron silang dinadalang bigat po ngayon. Lord God, give us perseverance, Panginoong Diyos. Magkaroon kami ng strength, Lord God, para po ma-overcome ang mga bagay po na ito. Dahil, Lord God, alam po namin na ang mga bagay po na ito ay ma-overcome, matatapos po namin. At magiging victorious kami, Panginoong Diyos, sa mga problema pong ito. And Lord God, we are also praying sa mga kapatid namin na meron pa rin pong mga kalungkutan ngayon dahil po sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga kapatid po namin na nasasaktan, mga kapatid po namin na nakaranas ng failures or even rejections, Lord God. Lord, we pray na sana po yakapin niyo po kami. Comfort us, Panginoong Diyos, to give us a hope na kailangan po namin na magiging dahilan kung ba't kami mag-move forward, Lord God, sa buhay po namin. Kaya, Panginoong Diyos, ang samod dalangin din po namin ngayon, mga kapatid po namin magta-travel inside and outside the country, Lord God. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng protection sa lahat ng bagay, Panginoon. Maging safe kami. Bless niyo po kami so that we can be a blessing sa mga tao pong mga kasalamuha po namin. Lord, ganoon din, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nasa inyong harapan ngayon. Meron kami mga personal requests. Ito man po ay pang sarili namin o naman pong area po ng buhay namin, Lord God. Sana, Panginoon, ang kagustuhan mo ang masunod. Lord, give us wisdom to do everything, Panginoon, na according sa iyo. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord God, sa mga desisyon na gagawin po namin sa buhay. Let it be pleasing sa inyong harapan. Lord, kasama po sa prayer namin ang buong mga kapatid po namin ito. Alam po namin, Lord God, na nababatid mo ang aming mga puso't isipan. You know what we need, Lord God. Kaya po inilalapit po namin ang bawat isa sa inyo. Lord, umaasa po kami na mga bagay po na ito ay binibigyan niyo po ng kasagutan sa oras po na ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.
Atin mong pakinggan ang sinasaad ng ating banal na kasulatan sa ating pagtanggap ng mga banal na hapunan. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he had broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. For whenever you drink it, eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are disciplined so that we will not be condemned with the world. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Diyos, kami po ay muling dumudulog at nagsusumamo sa inyo sa aming paggunita ng iyong dakilang sakripisyo at pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ang tumubos sa amin po mga kasalanan. Hiling namin, Panginoon, na paging dapatin mo po ang bawat isa sa amin. Alisin mo po ang lahat ng aming mga karumihan. Alisin mo po ang lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Panginoon, upang sa gayon ay kami ay karapat-dapat na makatanggap sa pag-aalaalang ito ang pagtanggap namin ng tinapay at saro. Paging dapatin mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga sarili, Panginoon. Ikaw ang siyang lumukob sa amin. Ikaw ang siyang magbigay ng kapatawaran sa bawat isa sa amin upang hindi kami makatanggap, Panginoon, ng hatol sa aming sarili. Pagkos, Panginoon, sa paggunita namin at pagtanggap ng tinapay at sarong ito, magamit namin ito sa amin pong pamumuhay, sa amin pong paghayo, sa amin pong maging isang mabuting testimonya ang amin pong mga sarili, Panginoon, upang makilala ka at maipahayag namin ang iyong kadakilaan at ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ikaw ang siyang sumama sa amin, Panginoon, sa paggunita namin, sa aming pag-alaala at sa aming pagtanggap ng tinapay at sarong ito. Ito ang samo namin at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bago tayo magbalik o magbigay po ng ating ikapu sa ating Panginoon, ay ating pong pakinggan ng tagubilin ng ating Panginoon sa babasahin ko po sa Malakay chapter 3 verses 10 to 15 to 12. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be the delightful land, said the Lord Almighty. Patnubayan nawa tayo sa pagbabasa at pagkarinig ng mga banal na salita ng Diyos.
Tayo po ay manalangin. O Diyos amang makapangyarihan at dakila sa lahat. Lord God, maraming salamat. Thank you, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami patuloy mong pinagpala, patuloy na binibless, Lord God. Maraming salamat din, Panginoon, na kami patuloy mong ginabayan, iningatan at inalayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat, Panginoon. Tunay pong napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin. Lord God, narito sa aming harapan ng mga offering at tithes, patuloy po ninyo nawa na tanggapin, basbasan mga ito, Panginoon. Patuloy nawa ito, Panginoon, na magamit sa pagpapaunlad ng inyong iglesia. Ganon din, Panginoon, magamit din ito sa mga kapatid namin na nangangailangan. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagkaloob, patuloy po ninyo nawang ibigay sa kanila ang isang masaganang pagpapala. Patuloy niyo po silang tulungan sa kanilang mga negosyo, mga trabaho, sa araw-araw na pamumuhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na patuloy na nangangailangan. Tulungan niyo po sila. Alam namin, Panginoon, na hindi niyo po sila pababayaan sa mga darating na araw na mga gawain na mga katulad nito ay amin po silang makakasama. Lord God, dalangin din namin ang mga officers, mga workers, Panginoon, ng inyong iglesia, aming mga pastor. Patuloy niyo po silang pagkalooban ng kalusugan, ng katalinuhan, ng wisdom, Panginoon, upang patuloy na mapamahalaan ang inyong iglesia ng naayon sa inyong kalooban. Lord God, dalangin din namin ang inyong iglesia, Panginoon, na nawa sa bawat proyekto, mga activity nito, patuloy na maging successful, Panginoon, at patuloy naming maiangat ang iyong dakilang pangalan. Lord God, muli maraming salamat. At ang lahat po ng ito ay aming mga papuri, pasasalamat at hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mas malakas pa pong palakpak sa Panginoon dahil binayayaan tayo ng wisdom ng Lord. At sa atin pong mga announcement ay patuloy na pinag-aanyaya ang atin pong panlingguhang pananambahan. Ito po ay face-to-face at broadcast din po ito via Facebook Live para sa mga kapatid natin na hindi po nakaka-attend o nakakasama at nasa malayong lugar. At ganoon din po, meron tayong pananambahan sa hapon, 5:30 po ito ng hapon at para doon sa mga kapatid natin na may mga trabaho kapag linggo, kayo po ay patuloy nating inaanyayahan na dumalo sa atin pong Sunday worship service. Ganoon din, pinag-aanyaya ang atin pong Wednesday. Ito muna ba? Ang Wednesday activity po natin, ang ating midweek service. Ito po ay ginagawa natin tuwing Miyerkules, alas 7 ng gabi. Facebook Live din po ito. Kaya sa mga kapatid natin na hindi po makaka-attend ng midweek, ay pwede po ninyong i-on at i-share ang atin pong Facebook Live. Pero mas maganda po pag nandito kayo para mas marami po tayo na dumadalo at nagkakaroon tayo ng sharing, nagkakaroon tayo ng prayer devotion at ganoon na rin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun po, ang susunod pa natin, ang mga cell groups. Meron po tayong mga cell groups sa East Tapinac, Gordon Heights, East and West Bahak-Bahak na pinangungunahan ng atin pong mga ministro. At kung nais nyo rin pong magkaroon ng ibang mga cell group sa inyong mga lugar, makipag-ugnayan po kayo sa atin pong mga pastor. Okay? Next announcement ay ang Nightlight. Ito po ay ang ating virtual Bible study. Ginagawa po ito every Friday, alas 7 ng gabi. Ano rin po, maging interactive din po ito. No? Meron tayong mga pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. You just have to open and on your Facebook Live and share it doon sa mga kasama natin, sa mga kaibigan natin para itag natin sila para makapakinig din po ng mga pag-aaral ng banal na salita ng Diyos.
Inaasahan natin na sana mas marami pa yung mga nagsumusubaybay sa ating nightlight at sa lahat ng mga activities natin. Next announcement ay weekly Bible study with Brother Dave and Brother Gardy. Makipag-ugnayan din po kayo sa kanila kung gusto nyo magkaroon ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. Next announcement ay nagkaroon ng prayer breakfast last Saturday at magkakaroon ulit last Saturday of the month. Okay? Ito po yung prayer breakfast last February 22? 22. Ayan. So ngayong Saturday, ngayong March po, magkakaroon ulit tayo ng prayer breakfast to be announced ang venue. Pagka maganda-ganda po ang araw at medyo summer na, nararamdaman niyo po ba? March 27. Sa Block 27. So aakit naman tayo sa Gordon Heights. Di na po tayo muna sa SBMA. So magkakaroon po tayo ng prayer breakfast doon sa Block 27. Yan. Doon po sa pinagaganapan ng summer camp at ilan pa mga gawain ng iglesia. Kaya sama-sama po tayong maki-prayer breakfast. Yan. Meron po tayong libreng kape, libreng tinapay, libreng sasakyan, libreng sopas. Ang kailangan na lang, presensya mo. Ayan. Okay po? Alas 7 po ng umaga yan. Punta po kayo dito sa church ng mga 6:30 or before 6:30 para diretso po tayo doon sa venue. Ayan. Paramihin po natin yung number na yan. Kaya ba nating paramihin yung prayer breakfast na yan? Yung number na yan? Kaya po ba nating paramihin yan? Tingnan nyo, ang mga nandiyan dyan, purong mga kasing edad ni Brother Dave. Puro mga mix of ano po yan, no? Mga Dorcas, Silver Gray, kabataan, at mga, Ayun, mga kabataan. No? So paramihin pa po natin yan, mga kapatid. At napakaganda po. Merong kasabayan, di ba? Pagkatapos ng prayer breakfast, may kasunod na exercise. Exercise. Wala naman. Pero kung gusto nyong mag-exercise, pababa naman. Kasi sa Block 27 tayo, mag-aalay lakad tayo pababa sa Block 1. De joke lang po yun. Okay? Suportahan mo natin ang prayer breakfast. Next announcement, ang Christian Youth Fellowship, patuloy na pinag-aanyaya para sa mga kabataan. Ang atin pong CYF every Saturday. Nagdiwang sila ng kanilang 72 anniversary ng CYF. Ayan, going 73 na sila. Ayan, pero ayan po ang atin pong mga CYF na patuloy na aktibo sa kanila pong mga gawain. At dito po nanggagaling yung mga future church leaders natin. Kaya patuloy po nating suportahan ng CYF. Ipadala niyo po ang inyong mga anak sa gawaing ito. At sigurado po tayo na ang mga anak natin ay magkakaroon ng, yung lesson natin kanina, wisdom. Heavenly wisdom. Amen? Yan. Next po. At sunod nating announcement, Trailblazers. Yan. Ano bang ibig sabihin ng Trailblazer? Kaya umaten po kayo nitong activity na ito, mga kabataan. Serving God, serving with purpose. Yan. Pag Trailblazer, parang sila yung nangunguna. Diba? Parang nangunguna. Tama ba? So you trailblaze. Gawain ito ng mga kabataan para sa CYF. Camp. Yan. Summer camp. Yan. Youth Camp 2025. Ayan. Ito po ay gaganapin sa Flora Luz Camping Site, Hermosa, Bataan. Ayan. Sa April 23 to 26, pagkatapos po yan ng Holy Week. Tama, no? May registration fee po ito na 500 pesos for 23, 24, 25, 26 for 4 days. No? So, makakakain na po sila dyan, may venue na sila, may matutulugan po sila, at may mga activities pa for only 500 pesos.
Sumama na po tayo dyan. Mapabata, matanda, may ngipin at wala. Sumama po tayo sa youth camp. Ayan, summer camp po yan. Alam niyo po, ako ay produkto ng summer camp. Ako po ay nabaptized sa summer camp. Yan, galing po ako sa ibang pananampalataya eh. Nung ako ay 15 years old, tumanggap po ako sa summer camp dun sa may Alusiis. Yan, that was 1990. Yan. So may mga kabataan pa po na magiging mga future leaders ng church. Mga imbitahan po natin yung mga kaibigan ng mga anak nyo. Ako po ay naimbitahan lang din sa church. No? Sinama sa summer camp at tumanggap sa summer camp. Yan. Okay? So let's make Summer Camp 2025 a meaningful one, and we hope that more souls will accept Jesus Christ during the 2025 Summer Camp. Amen? Ayan. Mark that day. Sunod po nating announcement. Yummy Fellowship. Ito po ang mga asosasyon ng mga di katandaan. Meron po silang once a month activity, date, time, and place to be announced. Ayan. Okay. Hanapin natin kung saan yung to be announced na yan. Okay? So makipag-ugnayan po tayo sa Yummy for their regular activity. Next, Dorcas Fellowship. Yan pong Dorcas ay meron silang every third Saturday of the month, meron po silang fellowship na ginagawa. Inaanyayahan po ang lahat ng mga Dorcas. It's just also a reminder to everyone na pwede rin po tayong sumama sa activities ng Dorcas. Next announcement, Builders Fellowship. Every third Saturday of the month din po yan, kasabay ng Dorcas. Kaya sumama po tayo. Kaya pa rin naman ating paramihin yan, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa susunod na builder, 10 na yan. Okay po ba? Amen? Okay, sige. Next po. March Birthday Celebrants. Ito po, nararamdaman nyo na ba yung init? Medyo mainit-init na po, no? Ayan, kaya po yung mga magba-birthday po ngayon, magpapainit po sila mamaya. Ayan. Batiin po natin ang happy birthday si Brother Eduardo Castillo, Sister Maria Angelina Paule, Brother Jero Nerpiol, ayan. Brother Jerome Ecaldre, Sister Leonora Kamat. Ayan, meron po. Dami magba-birthday. Sunod. Ayan. Brother Adrian Clerigo Balkin, Sister Feli Robino, Brother Mark Anthony Tomapang. Meron pa po ba? Dami pa. Next. Wala na. Okay. Meron po ba mga magba-birthday ng March, ano ba ngayon? March 2? March 2 ngayon, ano po? Napakabilis ng panahon, ano? March 2 hanggang sa next week na hindi natin naisama dito. Wala naman po, no? So lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, magpainit po kayo. Joke lang. Marami pong pagpapala ang dumating sa inyong buhay at patuloy kayong gamitin ng Panginoon sa paglilingkod. At sabi nga ng message natin ngayon, mas maraming wisdom pagka lalong tumatanda. Hindi, nagkakaedad. Okay, so happy birthday po sa lahat ng mga celebrants. Welcome visitors! Yan, nakita ko si Kuya Jim Narbarte. Brother Jim, welcome back. Sino ba po ba? Mga bisita natin, wala po akong listahan? Wala na po? Okay. Kung wala na po, tayo pong lahat ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon para sa ating pong pangwakas na awitin, sa ating pong panalangin at pagpapala. Sa ating closing song, ating muling awitin ang ating paninindigan. Iglesia ni Cristo, walang ibang ilalay.
Tayo po ay sama-samang dumalangin sa ating Panginoon. Panginoon, kami po ay nagtataas ng aming mga tinig sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagsubaybay sa amin pong pananambahang ito. Ikaw ang siyang nagpala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ikaw ang gumabay, Panginoon. Ikaw ang pumagitna sa amin pong pananambahang ito. Nawa, O Diyos, ikaw ang siyang magbigay ng karunungan sa amin sapagkat ikaw din ang nagbibigay ng katalinuhan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa iyo kami aasa, Panginoon, na sa mensaheng aming napakinggan, sa iyo kami kukuha ng lakas, sa iyo kami kukuha ng karunungan upang magamit namin ang mga bagay na ito sa amin pong pakikisalamuha sa sanlibutan ito. Wala kaming ibang nais na hangarin, Panginoon, kung hindi ang paging dapatin lamang ang aming mga sarili sa iyo. Na kami, Panginoon, ay maging mabuting anak mo. Na kami, Panginoon, ay magtiwala sa iyo, na gagamitin mo ang bawat isa sa amin pong paghayo sa sanlibutan ito upang sa pamamagitan ng aming buhay, sa pamamagitan ng aming pong mga sarili, Panginoon, mag-ilaw kami sa sanlibutan ito, maging mabuting patotoo kami sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Dakilang Diyos, dalangin namin na mga kapatid namin, din namin kapiling sa mga pagkakataong ito. Saan man pong dako sila naroroon, ikaw ang siyang magpala sa kanila. Iligtas mo sila, Panginoon. At sana ay makapanood sila ng Facebook Live, maka-attend sila sa service mamayang hapon upang mapakinggan din nila ang mensahe mo, upang sa gayon ay maging makapagpatuloy sila, Panginoon, sa paglilingkod sa inyong dakilang pangalan. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga naglilingkod sa iyong banal na iglesia, ang amin pong mga ministro. Ikaw ang siyang magpalakas sa kanila. Ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan sa kanila. Ikaw ang patuloy na sumaybaybay, Panginoon, sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy mong magamit ang kanilang mga kahusayan, ang kanilang mga kagalingan sa paglilingkod sa iyo, at patuloy na mapangunahan, Panginoon, ang banal na iglesia. Panginoon, sa mundo namin, sa aming bansa, marami po kaming nais na ipanalangin sa iyo. Marami pong mga bagay na nangyayari na hindi po namin nauunawaan. Pero sa iyo lamang kami umaasa, Panginoon, na ikaw ang siyang magbibigay ng karunungan at kagalingan sa mga namumuno sa amin pong pamahalaan, sa amin pong mundo. Magulo, Panginoon, maraming mga bagay na hindi po namin nauunawaan. Pero sa pamamagitan mo, Panginoon, sa iyo kami kumukuha na meron pang pag-asa na magkakaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, at paglago ng amin pong bansa, ang amin pong mundo, Panginoon. Panginoon, dalangin din namin ang iyong mga pamunuan ng iglesia. Patuloy mong palakasin, patuloy mong pagkalooban ng karunungan ang lahat ng mga namumuno sa iyong iglesia. Panginoon, pagpalain mo po ang mga pamunuan sa kanila pong mga buhay, sa kanila pong mga pamilya. Ikaw ang siyang lumukob, Panginoon, upang patuloy din na mapangunahan ang banal na iglesia. Panginoon, marami pa po kaming nais na ipagpasalamat, ipanalangin at idulog sa iyo. Subalit kapos ang aming pong mga dila upang isa-isahin ang mga bagay na ito. Pero sa iisang Diyos pa lamang po kami sumasampalataya na ikaw ang siyang dumidinig, ikaw ang siyang tutugon sa lahat ng mga pagsumamo naming ito. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay amin pong isinasamo at hinihiling sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Atin pong tanggapin ang mayamang pagpapala ng Panginoon sa Kanya na nakapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas,
sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Salamat po.